Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May din na rito na NMAX version 2. Ang issue ng motor ni boss, fuse, pumuputok lagi yung fuse na 7.5 yung pangalawa. Ito. Yung pangalawa rito, 7.5 na fuse, laging pumuputok. So kahit hindi mo i-on yung susi, pumuputok yung 7.5 na fuse. Pag in-on naman, may time naman na pumuputok yung 30 ampere, pero kalimitan 7.5 yung sa ngayon. Hindi pumuputok yung 30 ampere na fuse. Ang pumuputok yung 7.5 o yung tinatawag nating backup fuse, yung backup dito. So yung pangalawa rito sa taas, yung backup. So yun ang pumuputok. Ngayon nag-decide kami na yan nga, buksan yung kanyang wiring harness. Ayan, kalimitan pag naglo-lowered na ganyan, tapos lumilikong ganyan, okay naman, minsan tumatama dito. So pag ganyan yung naging issue ng inyong motor, tanggalin nyo yung flarings nya. Hanapin natin dito. O dito, wala naman ako nakikitang bakbak dito. Ayan o, wala naman siyang bakbak, gagapang dito. Ayan, wala naman siya. O ayan, dito, o nagpalit na sila nitong error 12 prevention. So ngayon, bakit ba pumuputok yung 7.5 na fuse? Ibig sabihin grounded. O dito, wala naman. Dito, hindi naman siya tumatama. Dito, malayo naman. Tapos sinasabi ni boss, yung ignition coil niya na pinaandar pa niya, sobrang init daw. Tapos ginawa namin, nag-jumper kami ng wire, isang hibla. Tapos inon namin, napailaw namin yung panel. Umuugong naman yung kanyang fuel pump. Pero kalaunan, yun nga, nawala na ng tuluyan pati panel. Ngayon, ang dapat natin i-check pag ganyan ang issue ng inyong motor, grounded po yan. So kalimitan na encounter ko rito, nasa eto kagaya nito, nasa ilalim yan. Minsan gumagasgas dito sa flarings kasi nakapix naman yan eh. So ayun o, nakita ko rito ito, itong part to, angat natin dito, wala. Ayun o, yes, ayan o, putol o. So pag ganyan yung naging issue, nakita nyo yung bakbak, ang number 1 yung gagawin dyan mga padreng, wag muna kayong bibira, wag nyo muna agad tatalupan. So hindi ganun dapat ang diskarte. Ang diskarte muna dyan bago tayo gumalaw sa wiring, kasi yung ECU always active po yan. May mga wiring connection yan na kagaya ng mga red wire dito sa ating fuel pump. Dito may yan may socket yan, yung red wire niyan always may supply yon. Tapos sa receiver yung red na wire, always may supply po yon. So pag babanat kayo sa wiring, lalo na to, dito pala yung issue, baka ma-encounter nyo yung 7.5 na backup fuse laging pumuputok. O number 1 din na silipin nyo rito, minsan kasi ito gumagasgas din sa flarings. So yung pintura naman, wala naman ako nakitang pinagasgasan. So nasa ilalim siya, possible sa flarings nagagasgas. So bago natin simulan na ayusin tong wiring, ang gawin natin, kailangan na muna natin tanggalin yung kanyang ECU. So tanggalin na muna natin yan dahil nga may mga positive connection dyan. So kailangan natin tanggalin yan para safety po tayo. So babaklasin lang namin yan. Tapos ito, bubuksan namin yan. Yan. Oo. So iwa pa naman kasi kung yung tinatak. So yung mga padre nga, putol-putol yung kanyang wiring. Color coding lang naman yan, madali lang yan. So ibabalik na muna natin to. Padreng, ito na yung mga putol niya. So may mga wire na nakakabit pa siya. Pero kailangan to, ginawa ko rito isa-isa. Pinagbabatak ko siya. Dapat yung batakin isa-isa. Dahil nga may pagkakataon na may bakbak.
Pag ginila nyo, napuputol. Pero may bakbak naman na pag ginila nyo, hindi natatanggal. So yun, titipan nyo lang. So ito, color coding lang yan. Halimbawa ito, brown wire yan. To brown wire, ayan o. Pare-pares lang naman yan o. Pares brown wire. So hindi ka pwede magkamali dyan dahil nga pares brown lang yan. Kahit magkabaligtaran po yan. Itatap lang natin yan. Tapos ang gagawin ko rito, titipan. Tapos lalagyan ng interior para tapos isisil. Gumasgas man yung interior yung tatamaan. So babalik ko muna to. So yung mga padreng, natap na natin, bali tatlo yung naputol, yung dalawang brown wire tsaka yung isang red wire. So ibabalik na namin yung 7.5 na fuse. Tapos i-check natin kung magpuputok pa to. Ayan, 7.5 na fuse. Okay. Ayan. Tapos babalik na natin yung kanyang ECU. So ayan, nabalik na natin yung kanyang ECU. Kanina kahit na naka-off yung makina, pumuputok. Pero kailangan na muna nating ibalik yung positive terminal muna ng battery para mapatunayan natin kung puputok pa talaga rito. Dati to mga padreng, pag ayan, nakakabit yung battery, naka-off, pumuputok na siya. So ngayon wala pa kami naririnig na pumuputok. Sagad ba? Gamit yung ating test light, lagay na muna natin to sa negative. Pag susundutin natin yung kanyang fuse kung lahat yun active pa o hindi pumutok. Ayun o. Okay, dito muna tayo. Naka-off pa rin tayo. Naka-off tayo. Yung 30 ampere. Nakakabit na. Yung 30 ampere kakabit natin. Ito may 15. Wala. Hindi, sige, kahit yan. Pwede na yun. Yun. Ayan o. Simulan natin dito. EFI. Ito, EFI yung nasa ibabaw to. Try na muna natin, naka-off yan ha. So, ayan o. Umilaw yung EFI niya, kabila. Okay. Sumunod, backup. Ito 7.5 backup, umilaw, okay. Sunod natin yung 7.5, 30 ampere to. Testing lang to. Di masuotan. So di masyadong malalim tong ano. Pero siyempre pag sira yan 30 ampere wala yan. Yung mga yan. O ito dumadaan to, tong mga to dumadaan sa sa baba. Kagaya dito, 1, 2, 3, ignition. So, ibig sabihin, kailangan susian. So, try natin. Wala. Susi tayo. Susi. Kailangan natin. Susi tayo. Okay. Ayun na. Kumal si Susi sana. Teka lang. Ito naka-push kasi ito. Nag-lock yung ano. Ayusin na muna namin. Ito. Nag-lock. Naka-push yun. Nag-lock tong ano niya. Yung sa bangko. Nag-lock. Ayusin muna namin to. Pero nakita ko umilaw na dito. Ayaw. Tumigas Tumigas. Sige. Di bali. On muna tayo. On. Sige, on. On. Ayun o. Umuna siya. Ngayon, checkin natin. Checkin na natin itong mga fuse niya. Ayun o. Umilaw na. Ibig sabihin, pag naka-on, itong nasa baba, lahat nung nasa taas, mga padreng, always meron yan. Itong sa baba, okay na. Okay na itong nasa baba. Ito, putok tong isa. Putok tong isa. Yung 2 ampere. Wala yung 2 ampere. Wala yan. Putok to. Natin, putok na yan. Ito, putok to. So, lalagyan muna natin ng hiblayan. So, punta tayo rito. Okay din that. Okay. 30 ampere. Okay. Doon sa right side. Ayan hindi na siya.
hindi na pumuputok yung kanyang mga fuse. So ito, putok tong isa. Meron dito yung 2 ampere. So ito, magja-jumper tayo. Dati may jumper na yata. Jumper tayo Nawala dyan. lang. Patayin muna yung susi, tapos jumper. So ito, ginamperan ko lang 2 ampere. So ayan, tapos test light ulit natin. On mo ulit, on. Ayun, okay na. Ngayon, check natin ngayon yung pump niya kung umuugong. Patay mo ulit. Pagkapatay, check natin kung ugong. On mo. Ayun, umugong. Tapos kanina daw to umiinit. Checkin natin yung kanyang high tension wire. Kung maglalabas siya ng kuryente, check natin dito. Sige, push button mo. Oops, okay na. Ayan, lakas. Okay na. So, babalik ko na yung kopa. Try naming paandarin. Tapos, ito nga palang receiver niya. Ayan, nag-lock na. Yung receiver niya kasi, binaypass na namin yung red wire. Ito yun, yung red wire. Papuntang receiver to. Ayan. Tapos, binaypass na namin. Ngayon, dinugtong na namin. Checkin namin ngayon yun kung magkakasupply na para mabalik natin sa dati. So ngayon, try natin ibalik muna yung kopa at paandarin natin. So yung mga padreng, nabalik na natin. Ipaki-start natin. Ganto natin. Bago natin i-start, wag mo muna tayo start. Sige, on mo. Baba muna to. Ganto. Diba, naka-on tayo. Ganto yung gawin natin. On. Off. On. Off. Para lang tayo nagre-reset niya na at least mga 5 beses. Okay. Ito. Hintayin natin umandar tapos ulitin natin. Sige, start. Start tayo. Ayan na. Okay. Nawala. Napansin natin nawala yung kanyang panel. Off uli natin. Nawala yung panel. Nawala. Yun, ibig sabihin, meron pang issue. Nawala yung kanyang panel. Check ulit tayo rito sa kanyang fuse. So, ibig sabihin, hindi pa totally nasolusyonan yung problema. Naka-on ba? Naka-on. Nawala, Nawala lahat. Dito muna tayo. Buksan mo to. Buksan natin, check natin baka di naman gumagana tong ating test light. So yung mga padreng nawalan na naman ng supply, pero yung bakbak nga doon na-itap na namin. So hindi man din namin siya napaandar. So sisilipin uli namin yan kung pumutok uli. So yung mga padreng ang ginawa namin, na-trace namin pumutok yung 30 ampere dito. Pumutok dahil nga nakalagay sa kanya 7.5 ba? 7.5 lang. 7.5 yung linagay namin dahil wala kaming available. Ngayon nakakita kami ng 20 ampere. So possible na hindi niya kaya yung amperahe. So nagpalit kami ng 20. Kanina 7.5, pumutok siya sa 7.5. Ngayon kinabitan namin ng 20. Try natin. Sige, on muli. Kanina hindi namin napaandar. Tapos may check engine siya kanina. So ngayon start natin. Ayun, umandar Tapos nawala ng check engine. Birit mo nga. Sige, birit mo. Birit mo. Ayun TCS, okay na. Okay lang yan kasi Nakaangat kasing gulong. Nakaangat yung gulong, kaya may TCS, kaya parang palyado siya. Pero ayun ang ganda na ngayon ng Sige. Okay na, Dre. Patay mo na. So, ibig sabihin dito mga padreng, dapat talaga tayo sumunod sa kanyang hinihinging amperahe ng fuse box. So, ito, itatama na lang namin to. Wala kaming available na 30 ampere. So, 20 ampere muna pansamantala yung aming kinabit.
So yan, nasolusyonan na namin at hindi na nagpuputukan yung fuse. So kanina 7.5 dahil wala kaming mahanap na fuse. Nag-try lang kami. Pinutok niya, dapat talaga mataas yung amperahe, 30 ampere. So okay na yung motor ni boss. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.